na po ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Meron po tayo nakita or namamataang low pressure area po sa may area ng Batanes. Yan po ay sa 290 kilometers north of northeast Pasco, Batanes, mga kapuso. Namumuo po yung sama ng panahon. Ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao naman, tuloy-tuloy pa rin po ang ITCZ or tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. O ito po yung pagtatagpo ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nagdudulot po ng ulap at ulan. Kaya naman po ang North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao magiging maulap na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog. At ang nalalabing bahagi po ng Pilipinas, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa hapon o sa gabi. Ang ating pong sunrise ay kaninang 5:29 a.m. at ang ating pong sunset ay mamayang gabi 6:28. Ang ating naman pong mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas, narito po, basahin niyo lamang. Ayan. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Narito na ang mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa Philippine Star, animoy may karera sa Senado ngayon para mauna sa pagsasampa ng pinakaunang panukalang batas sa pagbubukas ng 15th Congress. Sa labas nga raw ng Bills and Index section ng Senado, nag-aabang ng staff ni Senator Loren Legarda at sumunod na matauhan yun na Senator Antonio Trillanes IV, Bong Revilla at iba pa. Sa June 30 pa tatanggap na maihahaing panukalang batas ang Bills and Index section. Bukod sa bragging rights, mahalaga para sa mga senador ang maunang makapaghain ng panukala para agad matalakayon sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Sa Inquirer.net, kampanya kontra paninigarilyo pinaiigting na rin sa mga Muslim community. At mismo mga opisyal ng DOH office sa ARMM, isiniwalat ng sigarilyo ay may secret additives na ipinagbabawal daw sa mga Muslim. Nagpalabas na rin ang fatwa ang Supreme Council of Darul Ifta of the Philippines na nagdedeklara sa paggamit ng tobacco products na haram o ipinagbabawal ng Islamic law. Sa GMAnews.tv, imbes na ikinatuwa, ikinalungkot ni Ginang Edita Burgos ang kautusan ng Korte Suprema sa Commission on Human Rights na magsagawa ito ng malalimang investigasyon sa nawawala pa ring aktivistang si Jonas Burgos. Ay kay Ginang Burgos, babalik na naman siya sa umpisa kung saan ang CHR ang una niyang tinakbuhan para sa kaso ng anak. April 2007 nang dukuti na mga hindi pa nakikilalang lalaki si Jonas Burgos matapos nito mananghalian sa isang mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At yan ang banner stories ngayong araw ng Huwebes. At mga kapuso, ang ating talakayan ngayong umaga nakasentro po sa pagpapasilip ng Korte Suprema sa Commission on Human Rights sa kaso ng pagkawala ng aktivistang si Jonas Burgos. Marami raw po kasing lapses o pagkukulang sa investigasyon ng PNP at AFP sa kanyang kaso. Ganito rin kaya ang nangyayari sa iba pang mga nawawala nating kababayan. Makakausap po natin ukol dyan ang ating resident analyst na si Professor Winnie Monsod. Tita Winnie, good morning. Ganda ng professor na yun. Obviously, new substitute ka. Nobody who calls me professor. Ano bang tingin niyo dito sa investigasyon? Very simple thing, ha? Iniisip ko ito, mga kapuso, pakinggan nyo. Ang NPA, kung meron silang ginagawa, inaamin nila kaagad. We did this, we killed Leonardo T. because he was gone against the people. We did this, etc., etc. Ang MILF, ganun rin. Ang Abu Sayyaf, ako, lalo na, ang lakas-lakas. The only ones, so aalisin na natin, ang, hindi yung, no, obviously, yung mga Abu Sayyaf at saka hindi kasama dito. Ang NPA na lang, o mga enemies nitong ni Jonas Burgos. Pero, ang enemies naman ng Jonas, kung enemies yun, hindi ganun klaseng pagkakadakip sa kanya. Hindi ba? Because it looks like this is a professional operation. So, sa akin mga kapuso, and it is clear to everybody, and it should be clear also to the PNP na AFP na meron nangyari dun sa kanila, either PNP or AFP. Kasi sabi nung tao when the guard was trying to help Jonas dun sa mall, sinabi, pare, police ito, etc., etc. Tapos nakita naman natin na yung kotse na ginamit para sa kanyang pagdadakip was a carnapped car that was in the army compound.
Eh tapos, yung report ng PNP at saka AFP, one page yata, yung kanilang original invest. Ang sama pa noon, talagang nakakasama, is that the Court of Appeals dismissed the case against those 5 soldiers. Meron ng pictures sa kanila. Hindi ko maintindihan. Alam nyo, ang PNP at saka yung AFP, the military and the police are supposed to be protecting us. Right? So we should not So, fear anything. so who is going to protect us against our protectors kung ganyan Correct. lang? At parang binabaliwala. Akalain mo, hindi ba ganyan ang nangyari kay Karen Empeño, student of the University of the Philippines. So, anong gagawin kung mismo nga yung sinasabi nyo, protektor ng mga tao, sila pa yung naakusahan sa ganitong mga pagkawala? Well, the only thing that can happen now is talagang public opinion eh. Kaya lang tignan nyo naman, sweetheart, Pia, Jiggy, Rhea. When was the last time na we talked about Jonas Burgos? Right. Or Karen Empeño? Or Shirley Kadapan? Hindi ba? I mean, wala tayo bang pursuit? We have to do this. In other words, lalo ng media, we have to be, since Very vigilant we po. have to be very vigilant because we have to parang make up for some of the lack of vigilance kasi wala silang panahon or whatever. But I really, really think that this is something nakakaiyak na sa Pilipinas nangyayari ito. Isang young man eating in the mall, sinasabi niya, sumisigaw siya eh. Humihingi siya ng tulong. Sinasabi niya, aktivista lang po ako. What's wrong with being an activist? Yung po bang, Ay! yung pong gantong estilo, Tito Winnie, may kukumpara ba ito nung panahon ni Marcos din? Actually, yung panahon ni Marcos, talagang legal yon. In other words, yung panahon ni Marcos during the dictatorship, talagang meron siyang arrest, seize, and seizure orders, arrest, search, seizure order, na miski sino, in other Can words, arrest they anyone. had the power to do it. They had the authority to do it under Marcos. But now, since 1986, they do not have the authority to do it. At saka yung si Jovito Palparan, my galit, when he said, what he said about Shirley and Karen, mabuti na lang nadakip sila kasi talagang nag-extort sila dun sa mga taong bayan. Porque, let us just assume na nag-extort sila. Ayan ba ang punishment? Tamang paraan. O hindi ba? Hindi ba dapat the army should bring them to justice? Oy, naku mga kapuso, we cannot forget this. Because pwedeng mangyari sa ating mga anak ito eh. Ako, yung aking hindi anak, yung aking mga apo. Parang lang, Tita Winnie, kasi yung mommy ni Jonas Burgos, parang ang sama ng loob kasi bumalik na naman, di ba, sa Commission on Human Rights yung kaso. Kasi, well, alam mo, started there na naman talaga. Yeah, well, but that was not under Laila de Lima. It's unfortunate that Laila de Lima has left. But Laila de Lima, to me, acted the way a Commission on Human Rights commissioner should do. Yung pag merong kailangan sabihin, sasabihin niya. Ang problema kasi, binabaliwala